Good morning guys. Panood nyo live to, share nyo agad para makarating sa naukulan. Ay naukulan, yung mga sa lahat ng mga masasama dito sa mundo. Eh, kailangan natin i-live paulit-ulit dahil para makarating sa lahat ng mga taong gumawa ng kasamaan. Dahil alam ko talaga, kaya nga sila gumawa ng masama dahil hindi sila naniwala na may Diyos at may impyerno at paraiso sa kabilang buhay. So lahat to, ma-presidente ka man, ma-senador ka man, ma-mayor ka man, ma-congressman ka man, ma-kapitan ka man, abogado ka man, at kahit sino, lahat ng, kahit pare, kayo mga pare, kasi kayo binansagan ng, nabiro mga kasalanan, kayo mga pare at pastor. Kayo din na nagturo ng kasinungalingan na napaniwalaan ng tao. So ito, ang live na to, ginawa ko to o gagawin ko para sa inyo lahat. Lalo na yung dyan sa customs, DPWH, kahit saan. Kasi sa Pilipinas nga tayo binansagan ng Diyos, makasalanan ng bansa. Dahil nandito lahat ng masama. Mga pulis, tulad yan. Mga nagdroga. So, di ko na alam, parang lahat na yata sobra na kasamaan sa Pilipinas. Kaya ito guys, ito yung mahirap paniwalaan ninyo. Ang masasabihin ko. Ano yung sabi ko na may buhay sa kabilang buhay. No. Pero sa turo ng mga pare at pastor, itinuturo nila na may paraiso, impyerno at impyerno sa kabilang buhay. So, totoo yan guys. May paraiso ang Diyos para inilaan niya sa mga taong gumawa ng kabutihan at isunod sa kagustuhan niya o sa kalooban ng Diyos. Ang impyerno din, ginawa ng Diyos ito, inilaan niya sa mga taong lubog na sa kasamaan o masama ang mga gawain. Yung mga taong hindi nakapagbago, nakapagsisi at nagkaroon ng lubos na paniniwala. Kasi nga may palala na ang Diyos. For second coming. Ngayon, paano natin malalaman at paano natin mapatunayan na may impyerno at paraiso? So ito yung liwanag ko sa inyo guys. Ito walang labis, walang kulang to. Yung sinasabi ng Diyos na manggamot ka at mangaral. Yan. Boses mo makapagaling. Ikaw ang nagagamot, pero ako ang nagpapagaling. Pag sila ang nangaral, may bubuklatin silang libro. Pag ikaw ang nangaral, wala kang bubuklating libro. So ito yung Bible guys, na sinasabi ng tao. Kaya sa dami ko ng mga pangaral na ginawa, mula ng 2010 pa, kasagsagan sa Facebook 2013 hanggang sa kasalukuyan, wala akong binuklat na Bible. Ito yung libro. Ngayon, dito muna tayo sa ang tao pag namatay. So, ang sinabi ng Diyos, pagkamatay ng tao, ito yung sinabi niya. Ang lahat ng nangamatay, mabuti man o masama, meron akong pinagkaloob na 9 na araw na manatili dito sa mundo ng mga buhay. Yun yung mensahe niya. So sa unang araw, pagpapraktis sila. Sa pangalang araw, makakagalaw na sila. At sa pangatlong araw,
uli makapagalaw o makapakita na sa mga pamilyang naiwan. At ito din yung naranasan natin sa panahon na may mga ninuno tayo na nangawala. So sabi niya, may extension ako na isang araw pagdating ng pang-siyam na araw. O ito na yung kung ano yung nagagawa mo nung mula ng una hanggang 3 na makaparamdam ka sa pamilya mo, nagagawa mo ng 9 days. So ito yung pang 9 days, ito na yung hukom ng Diyos. Uhusgahan ka na kung saan ka nararapat. Kung mabuti ang gawain mo nung buhay pa, yun yung nasa paraiso ka mapunta. Pag masama ang gawain mo, yun yung nasa impyerno ka mapunta. So walang opsyon doon. Walang purgatorio na sinasabi ng Diyos. At nasa misahe ng Diyos din yan na walang purgatorio. Ngayon, dahil nasa impyerno ka, yun yung pagdusahan ng kaluluwa na yun. Na yung mga nagawa ninyo kasalanan na hindi niyo napagsisihan. Pagsilbihan ng tao ang nagawa niyang kasalanan nung buhay pa. Ito yung sa impyerno. So, kailan siya makalaya? Sa pagdating ng paghuhukom ng Diyos sa buhay at sa mga patay. At kung gaano kahaba ang hatol ng Diyos sa kaluluwang ito. Kung isang hukom, within sa unang husga, pwede ka makalaya. Pero kung mas sobra ang makasalanan ka, so 2 husga pa ang hintayin mo. Kung 2 hukom ang hatol sa iyo ng Diyos. So ito yung impyerno. So kung sa paraiso ka, automatic pagka 9 days, diyan ka sa paraiso sa ibang dimension ng mundo dito sa mundo ng buhay. Kaya like ko sinasabi sa inyo, yung negative ng film ng camera, ganun ang paraiso. Yun yung negative ng yun yung madaling pakita ko sa inyo kung ano ang paraiso. May mga paliwanag yan guys na maganda diyan kung yung tulad ng mga mensahe na umakyat ako sa hagdan. Yan. Ngayon, yung mensahe ng Diyos para masabi ko na may impyerno. Nasabi nga ng Diyos na manggamot ka at mangaral, di ba? Para paniwalaan ako ng Diyos, yun yung may binigay siyang backup na power of mind. So, sabi nga niya, halika, isama kita sa impyerno para may kwento ka sa mga tao. Malinaw yun. Ngayon, pumasok kami doon sa may arko. Nakapaa ako. Ito yung panaginip guys sa inyo, pero ito misahe ng Diyos to. So sabi niya, pumasok ka na. So pumasok na ako. Nakapaa ako. So naglakad ako doon sa hawa na lugar na malawak. Na ang nilakaran ko parang bakal na luma na nagbitak-bitak. Naramdaman ko yung init na tolerable sa paa ko. So ngayon, lakad ako, wala akong nakikita. Pero may naririnig ako na mga boses na iba't ibang boses. Naghalo-halong boses. Malinaw ang pangdinig ko, may nagsabi, tulong, help, saklolo, tabang, at may iba pa na hindi ko maintindihan ang mga salita. So kung mabasahin ko to guys, ayon sa nakita ko, may impyerno talaga, pero nasa ilalim ng lupa. At iisa lang yun ang impyerno kasi iba-iba nga yung boses nandun. Ngayon,
Sa takot ko na malayo ng nilakad ko, wala akong makikita at narinig ko lang mga boses. Kaya napalingon ako. Sa paglingon ko, hindi pala si Jesus Christ nakasunod sa akin. Nandun siya sa malayo mula sa akin. So nagsinyas ako sa kamay ko, yung ganong sinyas na wala. Wala akong nakita, ganon. Wala. Sinyas ako wala. So ang turo, ang reply ni Jesus Christ na yung nakasuot niya siya na puti, na yung nasa Divine Mercy, ang hitsura niya, tuturo siya ganon. Sabi niya, kung basahin ko yon, ang sabi niya, nasa ilalim ng lupa yung inapakan ko, yung impyerno. Ngayon, kinawayan niya ako, halika. Ito guys, walang bawas to ha. Walang kulang. Halika. So lumapit ako. So paglapit ko, di ko alam kung natandaan, kung hinawakan niya balikat ko, ang sabi niya, sabay hawak doon sa, halika, sabi niya halika. Hindi ko alam kung hinawakan niya ako. Hindi ko nga matandaan. Ang sabi, halika. Punta tayo sa pintuan ng impyerno para makita mo. So lumakad kami na hindi kalayuan. So nakarating kami doon sa may parang elbow ng barko. Yung pintuan ng barko. Yung parang elbow ng pipe na baloktot. Kung sa Bisaya din, parang suy ng matatanda. Nakatayo. Tapos may pintuan sa ilalim. So parang barko talaga sa ng pintuan ng barko. Ang sabi, ito yung pintuan sa impyerno. Hinawakan niya. Tsaka may upuan doon sa tabi. Sabi niya, dito ko pinapapasok ang makasalanang kaluluwa. Kailangan ko sila linisin sa pamagitan ng pagsunog bago ako maghubog ng malinis na buto para bubuhayin ko sila muli. So ito yung guys, kompleto yan. Walang bawas, walang kulang yan. Kung ano yung nakita ko. So ngayon, yun na yung umpisa ng pagdusa ng makasalanang kaluluwa noong 9 days. Ngayon, baka itanong ninyo, paano ipasok? Yun yung power ng Diyos ang kumikilos. Ang pinakita niya dito, yung kaluluwa, hihigupin ng power niya na parang nag-vacuum kayo ng alikabok na hihigupin. So walang pwede magsabi, tika. O magbago muna ako o ano man. Wala na. So once na ipasok ka sa impyerno, wala ka ng kalayaan. Paghintay ka na lang kung kailan ka makalabas. Kung ilan ang hatol ng Diyos sa iyo o ano pa siya ng Diyos sa kaluluwa na yon. So, malinaw na walang purgatorio at nasa mensahe din ng Diyos na walang purgatorio. Ibang mensahe yon. So ito guys, ito yung hindi basta-basta ninyo mapaniwalaan. Pero para sa akin guys, more than 100 o more than 1,000% na may impyerno at paraiso sa kabilang buhay. Ngayon, itanong ninyo sa akin, paano ko patunayan? Kung paano ko patunayan, sensya na kayo guys, may tawag ng paggamot. Kung paano ko patunayan, sinasabi ko na galing sa Diyos. Ngayon, patunayan ko sa inyo na galing sa Diyos. Anong sinabi ng Diyos? Medyo shortcut natin guys kasi mahaba yung mensahe na to. Ang sabi ng Diyos, pabalikin kita sa lupa. Pero sa pagbabalik mo, bibigyan kita ng power of mind. Ang power of mind mo na ito is powerful. Dahil makakita ka kung anong meron sa isang tao. Anong meron ha? Malinaw yan. Nag-live ako, nagsumisingit. Ngayon, ang sabi niya, mas lalong powerful yan
pag naging espiritu ka. Malinaw yun. Dahil makakita ka ng kasalanan ng tao, buhay man at patay. Kahit matagal lang namatay. At itong lahat na to guys, nagagawa ko. Ngayon, mas lalong powerful yan pag nag-espiritu ka dahil makakita ka din ng parating. Itong parating guys, nagtambak ang mga parating na isinusulat ko. Paano ko ito malaman guys? Sa panahon na espiritu ako. Anong sinabi niya, di ba? Mas powerful yan pag naging espiritu ka. Ibig sabihin, ang espiritu ko, labas-pasok sa katawan ko. Ito yung panahon na magkaroon ako ng power of mind para mabasa ko yung mensahe ng Diyos at may parating singit yung matawag. At may parating ko sa mga tao. Dahil ang sinabi nga niya, wala kang sasabihin sa mga tao na hindi ko sinasabi sa'yo. So kung anong sinasabi ko yung guys, accurate yan. Walang labis, walang kulang. Kung meron ako hindi sigurado, maalala, sasabihin ko sa inyo na hindi ko masyadong maalala. At yun din ang mga sinusulat ko. Hello? Hello? Good morning po. Nasa live ako. Good Pasensya na. morning. Pasensya na. Nasa live ako. Ilang bis ko na pinatay. Yung naka-live ako. Sige po. Pasensya na kayo. Sinagot ko lang kasi abot ang tawag na kailangan. Na sinabi ko na sa live ako. So yun guys. Na sinasabi niya. Tungkol sa power of mind na nagagawa ko lahat. Nasabi nga niya, wala kang sasabihin sa mga tao na hindi ko sinasabi sa iyo. Kaya kung ano yung sinabi ko sa inyo, yun ang totoo. Ngayon, yung makakita ako ng tao na buhay pa, walang sakit o may sakit. Pag sinabi ng Diyos na ang tao na yan ay mawala na sa mundo ng mabuhay, at marami akong sinasabihan o pamilya man nila o sino may sinabihan ko na kamag-anak ko. At nangyari talaga at nangyari na namatay. Di ba? Sino ang makakita nito ng taong buhay pa at mamatay? Di ba Diyos lang? Kasi nga sinasabi nga na sa turo na sinasabi, walang ibang nakakaalam kung hindi Diyos lamang. At walang ibang tao o sino man ang makakaalam sa kamatayan ng tao. Dito muna tayo sa kamatayan ng tao. Wala. Pero sa akin guys, madami na sila. May mga testimony niya sa YouTube. Madami. Ngayon, sasabihin niyo imposible? Hindi imposible guys. Kasi nagagawa ko na. Ngayon, yung isa sa sinabi ng Diyos, na makakita ka ng kasalanan ng tao. Guys, pag sadyain ko ang isang tao, malalaman ko kung ano ang gawain ng isang tao. Marami din testimony dyan, di mabilang. Diyan sa Zoom ko, panoorin niyo. Yung mga ginamot ko na hindi basta-basta gumaling. Pag sinadya ko, nandyan ang tanungan, totoo o hindi ang tanong, ang sagot. At ang sagot nila palagi, totoo po yan, totoo po yan. Malinaw yan na nakakita ko ng kasalanan ng tao. Yung sinabi niya, makita ka ng kasalanan ng patay, kahit matagal na namatay. Marami dyan sa mga ginamot ko sa Zoom din. Panoorin nyo. Dapat niya tanong ko na mayroon kang magulang na yung magulang mong namatay at ito ang gawain niya. Ang sagot ng tinatanong ko, totoo po yan. So yun, isang patunayan na nakita ako ng kasalanan ng matagal lang namatay. Yung sinasabi ng Diyos na makakita ka kung meron sa isang tao, ito yung mga ginamot ko na malalaman ko kung anong meron sa bahay nila, ano ang mga gawain nila, mabuti man at masama. So malinaw doon, makakita kung meron sa isang tao.
Ngayon, dito tayo sa parating. Ang dami kong sinulat na mga parating. Mula ng 2013, ako nagsulat. Ang sinulat kong una, yung Bagyong Yolanda. 7 bisis kong sinulat ulit-ulit. Ngayon, nandoon sa sinulat ko na mangyari ito sa Leyte. Magkaubusan ng kabaong. At mula ng kurente. At yun marami pang iba. 5 buwan pa yan guys bago mangyari yan o bago dumating ang Bagyong Yolanda. At malinaw doon na sinasabi ko na 2 bisis kong sinabi yan sa kakaibang mensahe na magkaubusan ng kabaong. Sino makakita ito guys? Di ba? Sinasabi ninyo Diyos na nakakaalam. Ngayon nalaman ko. Dahil yun ang sinabi ng Diyos, di ba? Andoon yun sa power of mind. Ngayon, ang sinulat kong iba, tulad ng gira sa Ukraine, sinulat ko ng July 14, 2014. Ang Yolanda, 2013. 5 bisis ko sinulat. 5 buwan bago nangyari. Yung chemical sa Syria, itong lahat guys, pinost ko sa Facebook yan bago nangyari. Yung chemical sa Syria, isinulat ko yan 1 week bago nangyari. Yung gira sa Marawi Siege, ilang buwan pa bago nangyari. Isinulat ko yan. Ilang buwan bago nangyari. Yung lindol sa Bohol, yung barko sa Cebu, tandaan nyo yung na lumubog. Yung dilema, hindi pa si dilema na isyo sa Bilibid tungkol sa droga. Yung si Duterte, bago pa si Duterte nag-file ng kandidacy, nandyan yan. Yung tungkol sa COVID, nagkalat ang sinulat ko tungkol sa COVID. Kung anong meron. Yung Maui na sunog, yung Book Island na sunog sa Hawaii, sinulat ko yan. Yung Irma sa Amerika, sinulat ko yan. Yung pagkatunaw ng yelo sa Alaska, sa North Pole, 1 taon bago nangyari at sinabi ng mga eksperto, first time nangyari. Ahead ako ng 1 taon. Guys, marami pa. Yung pagkaputol ng train, dyan sa LRT, sinulat ko yan bago nangyari. At marami pang iba guys. Tulad ng magulang ni Susan, na asawa ko. 5 taon bago nangyari, ang sinulat, ang sinabi ng Diyos kung ano ikakamatay. At yun ang nangyari. At marami pa. Hindi ko pa sinama yung sa papa ko. Namamatay si papa sa taong ito. Oh. Yung pinsan ko, natumbo ko na mamatay. 3 buwan bago nangyari. Ngayon guys, kung sasabihin natin, imposible, ay hindi imposible. Kasi nangyari na eh. Nagawa ko na eh. Posible. Di ba? Ngayon, kung sasabihin ninyo na demonyo ang may utos o gumamit sa akin, aba, malayo yan sa katotohanan. Dahil hindi tinuturo ng mga pare at pastor ninyo na demonyo lang nakakaalam. At lagi ninyong tandaan, sinasabi ninyo at naniniwala ninyo na sinasabi ninyo, walang ibang makapangyarihan kung hindi Diyos lang. Napakalinaw doon. Ngayon, paano naging demonyo ang gumamit? Nasa umpisa pa lang, sinasabi na ng Diyos. Ang Diyos na sinasabi. Si Jesus Christ. Di ba? Doon pa lang sa sinabi ng Diyos, maniwala lang sila sa iyo, ginamit ng kasangkapan at paniwala sa akin si Jesus Christ, boses pala marigla sa iyo, gagaling sila. Pero gagaling sila ayos paniwala nila. O di ba? Manggamot ka at mangaral. So si Jesus Christ nag-utos. Ngayon, ang mukhang bibig ko palagi, ang Diyos at ang si Jesus Christ. Dahil pinagtanggol ko siya, dahil ginagawa ng mga pare at pastor, na ginamit ang salita at pangalan niya para kumita sila at mabuhay sa mundo.
Sa makatuwid, ipinagtanggol ko ang Diyos na pinagkakitaan ng tao. Ngayon sasabihin ninyo, demonyo. So wala guys. Kahit anong sasabihin ninyo, hindi yan tutugma sa akin. Hindi tumatama sa akin. Sasabihin niyo impostor, hindi ako pwedeng maging impostor kasi nagagawa ko kung ano yung sa mensahe ng Diyos. Hindi niyo pwedeng maging sinungaling kasi sinulat ko na bago nangyari at nagkatotoo. So hindi ako maging sinungaling. Hindi rin ako pwedeng mapagkunwari kasi ang sinasabi ko puro katotohanan. So ngayon, kung mayroon sila nito na ayon sa naisip ninyo at sa mga sinasabi ko, walang iba guys kung hindi kayo, mga pare ninyo at mga pastor ninyo. Kasi hindi po totoo sinasabi nila. Sinasabi nila, pinag-utusan sila ng Diyos. Walang pinag-utusan ng Diyos guys na manluloko, manlilinlang, rapist at molestya. At ito yung gawain ng mga pare at pastor ninyo. Marami sila. At mamatay tao pa. Di ba? Napakalinaw doon. Kaya itong lahat guys, masakit ito sa mga sinasabi ko sa inyo. Pero, ito ang katotohanan. Guys, 14 years ko nang ginawa to. Ang bukang bibig ko, ang mga pare at pastor ninyo, na ayon sa sinabi ng Diyos, na ang mga pare at pastor ay tinatawag ko silang number 1 makasalanan. Walang iisang pare at pastor, guys, na harap-harapang lumapit sa akin para panagutin ako sa sinasabi ko. At yun din ang sinabi ng Diyos sa akin bago pa ako nag-upisa. Sa gagawin mong ito, maraming tao maghangad sa buhay mo, papatayin ka nila. At yun din na sa mensahe ng Diyos na marami naghanap sa akin para papatayin ako. Pero hindi ako nagtatago. Ano sinabi ng Diyos? Walang pare at pastor ang makalapit sa iyo. Sa gagawin mong ito, maraming tao ang maghangad sa buhay mo. Papatayin ka nila. At walang medyang makikialam sa iyo. At totoo din, na sa 14 years, walang medyang nakikialam. At walang pare at pastor na nakalapit. Kasi ang sinabi ng Diyos, power ng Diyos ang kalaban nila. Ngayon, itong mga pare at pastor niyo, may backup? Wala, di ba? Anong backup nila? Yung sinasabi nila na ayon sa Bible? Malinaw din sila pinag-utusan. At malinaw din ang sinabi ng Diyos. Pag sila ang mangaral, magbuklat sila ng libro. So malinaw ang Bible ay libro. Dahil punong-puno ng pagbabago ng tao. So nawawala na ang kabanalan. Dahil sa una pa lang, hindi na siya banal. Mas lalong hindi naging banal nung pinaulit-ulit na binago ng tao ang mga salita ng Diyos hanggang sa nawawala. Dahil binabago nila pabor sa gusto nila at ipasunod sa mga membro. Nawala ang kabanalan. How much more pa kaya ng paulit-ulit ng maraming beses na ulit-ulitin baguhin. So tama sinabi ng Diyos na pag sila ang nangaral, magbuklat sila ng libro. Pag ikaw nangaral, wala kang buklat ng libro. Ngayon, dahil wala akong binuklat ng libro, nagkatotoo. At yun ang sinabi ng Diyos, na wala kang sasabihin sa mga tao na hindi ko sinasabi sa iyo. Yun yung kung ano yung sinabi ko, yun yung banal na mga salita ng Diyos. Dahil wala akong sinabi. Tulad ng sinabi ng Diyos, manggamot ka at mangaral. Boses pa lang ang marinig ng tao sa iyo, gagaling sila. Maniwala lang sila sa iyo na ginamit ang kasangkapan at diba sa akin si Jesus Christ, boses pa lang marinig na sa iyo, gagaling sila. Yan, sa Diyos galing yan. Yun yung mga salita ng mga banal yan. Ito yung mga sinasabi ng Diyos. Hindi lahat ng gumagamit sa salita ko at bumabanggit sa mga pangalan ko ay akin sila. Ito yung paulit-ulit ko sinasabi. Banal yan guys, ng mga salita na yan. Dahil galing siya sa kanya mismo. Dahil nga sabi nga niya, palagi, wala kang sasabihin sa kanila, hindi ko sinabi sa iyo. Kaya hindi ako nagdagdag bawas doon sa mga mensahe ng Diyos. Dahil maaari akong nakakasala. Kaya wala akong binago. Ngayon, sabi niya, sa gagawin mong ito, wala kang singilin sa mga tao. Absolutely free. Kaya hindi ako naningil ng pera sa tao, guys. Sa panggagamot ko o sa pangangaral ko, absolutely free yan. Lahat. Kasi yun ang utos ng Diyos. Ngayon, guys, sa iyong mga pinaliwanag ko sa inyo,
nandyan lahat yan sa YouTube o sa lahat ng social media. Malinaw lahat yan, guys, na nagkatotoo lahat. Ngayon, ano pa bang itanong ninyo sa sarili ninyo? Di ba? Ano pa bang pinag-isipan ninyo? Na malinaw naman na may kaya kong gawin. Kung ano yung naririnig ninyo. Lahat. So ngayon guys, ang sabi ko sa inyo, lahat ng binabanggit ko mula sa presidente, mayor o nasa mga senado, mga kapulisan o anuman, guys, alam ko, hindi kayo naniwala na buhay ang Diyos at hindi kayo naniwala na may Diyos sa buhay ninyo. Bakit? Sa gawain ninyo, walang Diyos sa gawain ninyo. Walang korupsyon. Gahaman kayo sa kapangyarihan. Gahaman kayo sa pera at sa lahat ng bagay. May Diyos ba dito? Wala, di ba? Walang masama sa posisyon na iluklok kayo sa tao kung gumawa kayo ng tama. Di ba? Hindi masamang abogado kung ginawa mo ang tama. Na ang gawain ng abogado ay isang mag-aayos siya doon sa mga inakusahan o sa kabilang parte kabilang parte, gagawin ninyo ang naayon sa batas. Hindi yung gagawin ninyo ang may kasalanan, gagawin mong hindi makasala. At ay yung nagkasala, gagawin yung walang makasalanan. At ang walang kasalanan, gagawin yung nagkasala. Dahil sa pera. Hindi masama na naluklok ka sa pwesto kung gagawin mo ang trabaho mo na ayon sa batas sa lupa para sa taong bayan. Hindi maging masama naging presidente ka. Gawin mo ang isang bagay na alinsunod sa batas na ang tungkulin mo ay magsilbi sa taong bayan. Di ba? Hindi maging masama naging senador ka. Hindi naging masama na naging mayor ka. Hindi naging masama na naging congressman ka. Hindi naging masama naging gobernador ka. O hindi naging masama naging customs ka. Hindi naging masama na sa BIR ka o sa posisyon ninyo. O ano man ang posisyon na sa gobyerno o sa individual. Di ba? Na mga negosyo. Kung ang ginawa ninyo lahat ay naalinsunod sa kautusan sa batas, sa lupa at sa kautusan sa batas ng Diyos o sa kalooban ng Diyos. Pero ang ginawa ng tao, guys, gahaman sa lahat ng bagay. Dito natin makikita na wala kayong Diyos sa puso. Dahil wala na nga kayong Diyos sa puso, wala pa kayong puso para sa mga tao na pinagsilbihan ninyo. Hindi kayo nagsisilbi ng totoo kung hindi nakaupo kayo para magkulimbat ng mga pera dyan sa gobyerno na para sana sa mga tao. At sino ang nahirapan? Wala kayo pakialam sa mga taong bayan. Ang mahalaga sa inyo, nakakulimbat kayo ng limpak-limpak ng mga salapi at naging gahaman kayo sa lahat ng bagay. Kaya ang lahat na yan, pagdusahan ninyo pagdating sa kabilang buhay dahil totoong may impyerno sa buhay ng tao. So, tatlo lang hiling ng Diyos sa tao. Ang sabi niya, tatlo lang kailangan sa tao. Pagbabago, pagsisisi, at lubos na paniniwala. Guys, hindi mauubos ang ipaliwanag ko sa inyo dahil sa dami-dami ng mensahe ng Diyos at sa mga pangaral. Hanggang dito na lang tayo kasi 8:30 na at may pasok pa ako. So, masabi ko lang, buksan ang puso at isipan, unawain at tindihin ang sinasabi ko at magkaroon kayo ng tatlong P. Pagbabago, pagsisisi at lubos na paniniwala. Magandang umaga and God bless sa inyong lahat.